Ayan na guys, malis na yung truck. Lalabas na tayo guys, pauwi na kami guys. Salamat po guys, nakalabas kami kagad. Para hindi kami abutan ng alas 12. Kaya kahapon, launa na kami ng tanghali ng hapon guys. Kauwi, launa na kami nakakain guys. Asa para si guard boss? Sir! Wala ka na, sir. Aliko na tayo, spawn guys. Guys, meron ka 20. Parang wala guys. Bibilhan na lang natin mamaya guys. Ay salamat, walang sasakyan guys. Kaliko tayo kaagad. Ayan na guys, bulhot na to guys. Hindi naman masyado kasi ang pamilya to guys. Ayaw ko yung sobrang bilis na takbo guys. Baka hindi natin pahinto agad ang sasakyan. Disgrasya pa tayo guys. Ang laki-laki pa naman itong truck guys. Ito na, kita tayo sa bridge. Cebu City na to guys, Cebu City. Kanina guys, may hinuli kanina ng HPG. Kami rito, pag dumaan kami dito sa Isarpe, maingat din kami kasi pag sobrang bilis ng takbo mo rito guys, uhulihin ka guys. May speed limit dito guys. Makikita niya sa tabi guys, or sa gitna merong nakalagay na speed limit guys, kaya kailangan sumunod ka sa speed limit guys para hindi ka makamulta ng malaki guys. Malaki ang multa dito sa Cebu guys. Kaya kami, kung hindi lang kami pababayarin ng amo namin guys, pwede siguro guys. Pero kahit na siguro hindi kami pabayarin guys, kasi napaka-hassle kung mahuli ka guys, pumunta ka doon sa opisina guys, tapos kukunin mo yung lisensya mo. Tapos ang dami pang taong magbayad guys. Sayang ang oras guys. Kaya always obey the traffic law na lang guys para wala tayong problema. Kasi kung wala namang mga traffic rules, ano kaya mangyari sa daan guys? Patigasan na lang guys. Kaya mas maganda tong meron talaga mga batas trapiko para makontrol yung mga kaskasiro guys. Kasi yan ang dahilan guys kung bakit mag-aaway, magkagulo sa daan. Minsan naman nagpapatayan. Kadigan pa lang yun guys. Kaya always obey the traffic law.
traffic rules para walang problema guys. Tapos pag magre-renew ka ng license, 10 years guys. Kasi pag may traffic violation ka, pag mag-renew ka, hindi ka maka-avail 10 years guys, 5 years ka lang. Dito na pala kami sa Los Tarole guys. 40 kph lang yung takbo namin guys. Mahina lang guys. Kasi ang speed limit dito guys, ang maximum dito guys 60. Mabuti na yung hindi ka lalagpas guys. Kasi pag lalagpas ka, violation na yun. Oh, yung sa kanan ko guys, dagat yan guys. Nandito tayo sa gilid ng dagat guys. Nandito yung highway ng SRP guys, sa gilid ng dagat. Naku, sinira palang daan dito guys. Kahapon wala pa man to. Warta na sa gobyerno guys, oh. Grabe guys. Marami pa namang daan na hindi pa simintado, hindi pa na asfalto. Tapos ganitong, ganito lang kahapon guys. Oh, okay pa man to guys. Medyo kinukumpuni lang yung mga kunting sira. Hindi yung sisirain lahat, tapos papalitan ng bago. Ito talaga ang problema sa gobyerno guys. Ang gobyerno hindi sila matipid sa paggasto guys. Mga politiko guys, kahit bilyon-bilyon pang gasto guys, basta magkapira lang sila guys. Oo, kaya dito guys, oh, hindi naman ito masyadong pangit. Kunting kumpuni lang, maayos naman. Pero isang metro, 2 metro yung sira na daan, 1 kilometro yung babaklasin guys. Tapos naabala pa yung mga motorista guys. Grabe talaga guys. Hindi ko maintindihan talaga itong gobyerno guys. Parang nagsasayang lang ng pera guys. Sana magbago na sila guys. Gaya ng kanta ni Freddy Aguilar guys, magbago ka. Kapatong pala kami dito sa Kwan guys, sa tulay ng SRP guys. Ito pala ang tulay ng SRP guys. Separate yun sa, separate ito sa Sisilex, yung nakikita niyo sa unahan guys, oh, yung napakahabang tulay. Separate ito guys. Ito ang unang tulay guys, itong dinadaanan namin. Ito ang sa SRP na tulay guys. Yung Sisilex naman guys, oh, makikita niyo yung malalaking poste guys, at yung dagat guys. Diyan dadaan yung mga barko guys, yung malalaking barko guys. Kung nakakita kayo ng Tugo shipping, Tugo na barko guys, malalaki yan guys. Diyan dadaan yan guys, papuntang Pier 6 ng Cebu City guys. Yan guys, oh, kita nyo yan guys. Daanan yan ng barko guys. Sinadya talaga nila yan guys na sobrang taas guys. Kasi pag nag-high tide, baka umabot yung palo ng barko guys.
Kaya ini-study talaga yan ng mga engineer guys. Meron talaga yung masusing pag-aaral guys bago nila ginawa yan guys. Sa ibaba naman guys, oh, yung katabi sa pukal yung guys, yan ang daungan ng mga Coast Guard at Navy guys. Papasok na tayo sa tunnel guys. Noon, madilim dito guys. Ang ginamit nilang suga, hindi kaya ngayon, lead lights. Noon, yung medyo pula ang kulay guys. Ay, hindi pa pula, yellow guys. Unom muna tayo ng tubig guys. Makaubos ako ng dalawang ganito sa isang araw guys. Dalawang 1.5 liter ito guys. Kasi sobrang init. Sarap minom ng tubig. Ayan guys, oh. Napakalapad ng daan guys. Basta kunti lang sasakyan ng dumaraan guys. Kaya kami guys, sa tagal na naming bumabiyahe rito guys. Pag matraffic guys, alam na namin ang sanhin niya guys. Either mayroong nagbanggaan o mayroong nasiraan na sasakyan guys. Yan lang talaga guys. Kasi perfect tayo guys. Sobrang bagal itong sinusundan natin guys. Mag-u-turn pala itong malaking truck. Andre! Dito tayo sa may tapat ng gate ng Coca-Cola plant guys. Nagpo-cross ng mga nag-u-turn ng mga sasakyan guys. Oh. Pagbigyan lang natin kasi maaga pa naman. Akyat na tayo ng flyover guys. Sobrang bagal guys. Ito na yung last na stoplight na madadaanan natin guys. Ito pa lang sinusundan namin guys. Ito pa lang masyadong mabagal guys. Pero hindi na lang ako mag-overtake guys kasi malapit na naman kami lumiko pakanan guys. Kapit bahay ko guys. Si Pidot. Ito na tayo guys. Sobrang sikip din dito guys. Dito na kami sa warehouse guys. Salamat sa panonood guys. At sa susunod na namang video ko guys. Thank you for watching guys.